Magandang araw po. Ako si Dr. Jose Santos, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga nakatatandang kalalakihan. Sa mahigit 30 taon, ang aking pangunahing layunin ay tulungan ang ating mga senior hindi lamang magdagdag ng taon sa kanilang buhay, kundi tunay na magdagdag ng buhay sa kanilang mga taon. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang ilang nakatatanda ay tila malulusog sa isang taon, ngunit nakalulungkot pumanaw bago pa man umabot sa kanilang edad na 80? Kadalasan hindi ito dahil sa mga pangunahing salarin tulad ng sakit sa puso, kanser o biglaang aksidente. Hindi po ito ay isang bagay na mas tahimik at madalas ay ganap na napapabayaan. Sa mga dekada ng aking klinikal na pagsasanay, sa pagkikita sa libu-libong pasyente at sa pagsusuri ng malawakang pananaliksik, natukoy ko ang mga pattern na madalas ay hindi napapansin ng maraming doktor. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalakas na tagapagsabi ng mahabang buhay pagkatapos ng edad na 60 ay hindi ang resulta ng inyong blood pressure, ang inyong kolesterol, o kung gaano pa kayo ka-fit? Sa halip ito ay matatagpuan sa isang bagay na iilan lamang sa mga senior ang hayagang pinag-uusapan at marami ang nagkamaling isinuko na dahil sa hiya, takot o simpleng hindi pagkakaunawa. Ngayon, nais kong ibunyag ang isang nakatagong susi upang manatiling masigla, malaya at matalas ang isip hanggang sa inyong edad na 80, 90 at higit pa. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng mamahaling gamot, nakapapagod na ehersisyo o komplikadong diyeta. Nasa loob nyo na ang kasangkapang ito, naghihintay lamang na muling magising. Samahan nyo ako dahil sa ilang minuto lamang gagabayan ko kayo sa mga simple ngunit revolusyonaryong hakbang na maaari ninyong simulang gamitin kaagad upang mabawi ang inyong sigla. At pangako ko, ang huling bahagi ay maaaring magpabago ng inyong pananaw sa pagtanda magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa ninyo nagagawa, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mahahalagang payo sa kalusugan na idinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas, masigla at malaya. Kung makabuluhan para sa inyo ang mensaheng ito, pakitype po ang 1 sa comments. Kung sa tingin ninyo ay mayroon kaming maaaring pagbutihin, pakitype ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa amin upang mas masuportahan pa kayo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kahalaga ang nakatagong aspetong ito ng inyong kalusugan, simulan natin sa pamamagitan ng pagtuklas sa isa sa pinakatahimik ngunit mapangwasak na banta na kinakaharap ng mga senior ngayon, isang tahimik na epidemya na nagnanakaw ng sigla, nagpapahina sa katawan, at nagpapaikli ng buhay ng mas maaga ang pagkawala ng koneksyon sa pisikal na kasiyahan. Ang tahimik na epidemya sa mga senior pagkawala ng koneksyon sa pisikal na kasiyahan. Habang nakaupo ako kasama ang mga pasyente sa kanilang edad na 70 at 80, madalas kong napapansin ang isang tahimik na kalungkutan sa kanilang mga mata, isang pakiramdam ng pagsuko na tila ang buhay ay naging mas maliit, mas malamig, mas kaunti ang koneksyon. Sa paglipas ng mga taon, nakilala ko ang isa sa pinakatahimik ngunit mapangwasak na pagbabago na nangyayari
Habang tumatanda ang mga tao, isang unti-unting pagkawala ng koneksyon sa kanilang sariling mga katawan mula sa pisikal na kasiyahan na minsang nagparamdam sa kanila na sila'y buhay na buhay. Ito ay hindi isang bagay na hayagang pinag-uusapan ng maraming senior, ngunit nangyayari ito sa ating paligid. Nagnanakaw sa mga kalalakihan at kababaihan ng kanilang sigla, madalas nang hindi man lang nila namamalayan. Nakikita nyo sa isang punto ng ating buhay, may ibinulong na mapanganib na kasinungalingan ang lipunan sa ating mga tainga, na ang pagiging malapit sa iba ang haplos at ang sexual na pagpapahayag ay para lamang sa mga bata. Na kapag lumampas na tayo sa isang partikular na kaarawan, dapat na nating tahimik na isara ang pinto sa bahaging iyon ng ating pagkatao. Maraming senior ang isinasa puso ang mensaheng ito, naniniwalang ang paghahanap o pagtatamasa ng pisikal na kasiyahan ay tila hindi naaangkop, kahiya-hiya o simpleng hindi na posible. Ang ilan ay umiiwas dahil sa mga pisikal na pagbabago, ang iba dahil sa mga emosyonal na sugat o pagkawala, at ang iba pa dahil simpleng hindi nila alam na ito ay hindi lamang posible, kundi kinakailangan para sa panghabang buhay na kalusugan. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay ang pagkawala ng koneksyong ito ay nagtitrigger ng isang tahimik na pababang ikid. Kung walang regular na estimulasyon, nababawasan ang daloy ng dugo sa mahahalagang organo. Ang mga neural pathway na nakatali sa kasiyahan ay nagsisimulang manghina. Ang balanse ng hormon ay nagsisimulang magbago sa maling direksyon. Unti-unti, nawawalan ng kakayahang bumangon ang katawan, hindi lamang sa sexual na aspeto, kundi pati na rin sa mental, emosyonal at pisikal. Lumalala ang kalidad ng tulog, bumababa ang mood, nawawala ang enerhiya. Sa paglipas ng panahon, humihina maging ang immune system at tahimik na tumataas ang panganib ng mga malalang sakit tulad ng sakit sa puso, demensya at depresyon. Nakita ko ito mismo ng maraming beses, mga dating masisiglang kalalakihan at kababaihan na unti-unting nawawalan ng ningning, hindi dahil bumigay ang kanilang puso o naging marupok ang kanilang mga buto, kundi dahil napabayaan ang mismong puwersa ng buhay na nagpapanatili sa kanila. Hindi kalabisan na sabihin na ang pisikal na kasiyahan, ang pagiging malapit sa sarili o sa iba, ay isa sa mga haligi ng sigla ng tao. Ang pagtalikod dito dahil sa takot, hiya o maling impormasyon ay hindi lamang nagnanakaw ng saya. Nagnanakaw ito ng mga taon. Ngunit may pag-asa pa rin. Ang muling pagkonekta sa inyong katawan, ang muling paggising sa mga matagal nang nakalimutang sensasyon ay maaaring magsimula ng isang proseso ng paggaling na mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Hinding-hindi pa huli upang matuklasang muli kung ano pa ang kayang ibigay sa inyo ng inyong katawan. Sa katunayan, maaaring ito mismo ang susi sa pagkakaroon ng mas mabuting kalusugan, mas matalas na memorya, at mas malalim na katatagan ng emosyon kaysa sa inyong inaakala. Ngunit, ano nga ba ang eksaktong dahilan kung bakit napakalakas ng pisikal na kasiyahan sa pagprotekta sa inyong utak, inyong puso, at maging sa inyong kalayaan sa hinaharap? Samahan niyo ako dahil ang inyong matututunan ay maaaring magbago ng lahat ng inyong akala tungkol sa malusog na pagtanda. Kung nandito pa rin kayo
at tumatagos sa inyo ang mga pananaw na ito, nais ko sanang i-type ninyo ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo at tuklasin ang makapangyarihang katotohanan sa likod ng ating ikalawang punto. Bakit kritikal ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 para sa mahabang buhay? Sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko ang banayad ngunit makapangyarihang mga pagbabago sa aking mga pasyente na nanatiling konektado sa kanilang mga katawan habang sila ay tumatanda. Isang katotohanan ang naging napakalinaw ang pagpapanatili ng pisikal na kasiyahan kabilang ang sariling sexual na pagpapahayag solo sexual expression ay hindi lamang isang luho. Ito ay isang mahalagang pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan at mahabang buhay. Maaaring ikagulat ninyo ito lalo na kung lumaki kayo sa isang kultura na nagturo sa inyong tingnan ang mga ganitong paksa ng may pagkailang o kahit nahiya. Ngunit mas malakas magsalita ang biyolohiya kaysa sa mga pamantayan ng lipunan at ibang-iba ang kwento nito. Pagkatapos ng edad 60-60 natural na humaharap ang katawan sa pagbaba ng sirkulasyon, produksyon ng hormone tono ng kalamnan at paggana ng neurological system. Gayunpaman, ang regular na masturbasyon ay napatunayang lumalaban sa marami sa mga epektong ito. Kapag ang isang senior ay nagsasagawa ng sexual na pagpapahayag, kahit walang kapareha ang katawan, ay tumutugon sa mga kamanghamanghang paraan. Mabilis na dumadaloy ang dugo sa utak, puso at mga dulo ng katawan, extremities na nagbibigay sustansya sa mga tissue na kung hindi ay maaaring magsimulang masira. Dumarami ang endorphins sa daluyan ng dugo na natural na nagpapababa ng stress levels at sumusuporta sa mahimbing na tulog. Bahagyang tumataas ang antas ng testosterone na tumutulong mapanatili ang mas ng kalamnan, densidad ng buto at katatagan ng emosyon, lahat ay kritikal na haligi ng masiglang pagtanda. Marahil, mas kahanga-hanga pa ang epekto nito sa utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neurosiyensya na ang sexual na kasiyahan ay sabay-sabay na nag-iistimula ng maraming rehiyon sa utak, pinapanatili ang mga neural pathway na nauugnay sa memorya, regulasyon ng emosyon at executive function. Sa mas simpleng salita, nakatutulong itong panatilihing bata, flexible at buhay ang utak. Nakakita ako ng mga pasyente na yumayakap sa gawaing ito na nagpapakita ng mas matalas na pag-iisip, mas malaking pagkamalikhain at maging mas maliwanag na pananaw sa buhay kaysa sa mga nagpapatalo na lamang sa pisikal na pag-atras. Gayunpaman, higit pa sa mga biolohikal na benepisyo, mayroong mas malalim na nangyayari. Ang masturbasyon pagkatapos ng edad 66 taon ay kumakatawan sa isang pagkilos ng pagkilala sa sarili, isang paraan ng pagpapatunay na ang inyong katawan ay nananatiling karapat-dapat sa pangangalaga, pagmamahal at kasiyahan. Tinutulak nito pabalik ang mapanirang alamat na ang pagtanda ay katumbas ng pagkupas. Sa halip, malakas nitong ipinapaalala sa inyo na ang buhay ay maaari pa ring maramdaman ng buo, mayaman at personal. Ang emosyonal na koneksyong ito sa sarili ay madalas na nagbibigay inspirasyon sa mas malawak na positibong pagbabago, mas mahusay na gawi sa pagkain, panibagong interes sa mga gawaing panlipunan
at maging mas malakas na pagnanais na gumalaw at mag-ehersisyo. Kapag tinatanong ako ng mga pasyente kung huli na ba para muling buhayin ang bahaging ito ng kanilang buhay, sinasabi ko sa kanila ng malumanay, ngunit may diin, hinding-hindi pa huli. Maaaring mangailangan ang inyong katawan ng mas maraming oras, mas maraming pasensya, at mas banayad na haplos, ngunit kaya pa rin nitong makaramdam ng malalim at nakapagpapalusog na mga sensasyon na nagbibigay lakas sa inyong espiritu at nagpapahaba ng inyong kalusugan ng higit pa sa inyong inaasahan. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo kung napakalalim ng mga benepisyo, bakit napakaraming senior pa rin ang nahihirapang panatilihin ang mahalagang koneksyong ito? Ang sagot ay nasa isang serye ng mga nakatago at nakakadurog-pusong maling akala, at iyan mismo ang ating susunod na tutuklasin. Mga karaniwang maling akala na nagnanakaw ng sigla ng mga senior. Sa paglipas ng mga taon ko sa pagsasanay, nakita ko kung gaano kadali ang malalakas at masisiglang kalalakihan at kababaihan ay nabibiktima ng mga tahimik na maling akala na unti-unting sumisira sa kanilang sigla. Kadalasan, hindi man lang nila namamalayan na nangyayari ito hanggang sa isang araw ay magising silang parang anino na lamang ng dati nilang sarili. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lamang simpleng hindi pagkakaunawaan. Sila ay makapangyarihan, hindi nakikitang mga puwersa na kumukumbinsi sa mga senior na talikuran ang isa sa kanilang pinakamabisang pinagkukunan ng kalusugan at kaligayahan. Isa sa pinakanakakadurog-pusong maling akala ay ang ideya na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang pisikal na kasiyahan ay simpleng hindi na mahalaga. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang isang taong nagsasabing, "Masyado na akong matanda para diyan," na may malungkot at resignadong ngiti. Ngunit ang katotohanan, hindi binubura ng edad ang kakayahan o pangangailangan ng inyong katawan para sa pagiging malapit at haplos. Binabago lamang nito kung paano ipinapahayag ang pangangailangang iyon. Ang pagsuko sa bahaging ito ng inyong sarili dahil naniniwala kayong ito'y hindi na mahalaga ay tulad ng pagpiling manirahan sa isang bahay ngunit hindi kailanman binubuksan ang mga ilaw. Maaaring makaligtas kayo ngunit mapapalampas ninyo ang napakaraming init, kulay at ganda. Isa pang masakit na paniniwala ay ang paghahanap ng kasiyahan ng mag-isa ay tila kahiya-hiya. Marami ang lumaki sa isang panahon kung saan ang sariling pagpapasaya, self-pleasure, ay ibinubulong ng may kahihiyan o itinuturing na isang moral na pagkukulang. Ang mga lumang mensaheng iyon ay maaaring bumaon ng malalim sa puso, lumilikha ng mga patong ng pagkakasala na nananatili kahit sa mga huling dekada ng buhay. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw at ng buong pakikiramay sa aking puso, ang pangangalaga sa inyong sariling katawan ay hindi kahiya-hiya. Ito ay isang mahalagang pagkilos ng paggalang sa inyong buhay, inyong kalusugan, at inyong espiritu. Nariyan din ang mapanganib na alamat na ang pagtitipid sa sexual na enerhiya ay tila makapagpapanatili ng lakas. Sa katotohanan, ito ay kabaligtaran. Ang regular na sexual na aktibidad, kabilang ang sariling aktibidad, ay nagpapagatong sa mga sistema ng katawan, nagpapalakas ng mga hormon, nagpapanatili ng sirkulasyon,
at nag-aalaga sa kalusugan ng tissue. Tulad ng isang kalamnan na humihina kapag hindi ginagamit ang mga bahagi natin na responsable sa kasiyahan, ay nangangailangan ng regular na pag-activate upang manatiling buhay at masigla. Marahil ang pinakamapanirang maling akala sa lahat ay ang paniniwala na ang sexual na kalusugan ay hiwalay sa pangkalahatang kalusugan. Sila ay malalim na magkakaugnay, magkakabuhol sa mga paraan na ngayon pa lamang lubos na nauunawaan ng modernong agham. Kapag inaalagaan ninyo ang isa, inaalagaan ninyo ang kabila. Kapag pinabayaan ninyo ang isa, parehong nanghihina. Ang pag-unawa sa mga maling akalang ito ang unang hakbang tungo sa pagbawi sa masigla at makapangyarihang buhay na naghihintay pa rin sa inyo. Ngunit ang kaalaman ay kalahati lamang ng laban. Ang susunod ninyong kailangan ay isang malinaw at praktikal na gabay upang muling kumonekta sa inyong katawan sa mga paraang natural, komportable at ligtas. At iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga pananaw na ito, inaanyayahan ko kayong i-type ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na sumusubaybay kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at tuklasin ang mahahalagang aral na naghihintay sa atin sa ika-4 na punto. Ang paraan ng pagpapanumbalik, the restoration method. Hakbang-hakbang na pagbawi ng sexual na sigla. Nang una akong nagsimulang tumulong sa mga nakatatandang pasyente na muling kumonekta sa kanilang mga katawan, napagtanto ko na marami ang nangangailangan ng higit pa sa simpleng paghihikayat. Kailangan nila ng isang landas, hindi malabong mga ideya o pangarap lamang, kundi isang tunay at praktikal na paraan na maaari nilang sundan ng may kumpiyansa. Ganyan na buo ang paraan ng pagpapanumbalik. Ito ay isang hakbang-hakbang na proseso na partikular na idinisenyo para sa tumatandang katawan. Nirerespeto ang mga pagbabagong kaakibat ng panahon habang muling pinasisigla ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan na madalas nawawala. Paghahanda bago ang lahat, lumikha ng isang espasyo kung saan kayo ay ligtas, komportable at malaya sa anumang abala. Itakda ang temperatura ng tama, pumili ng komportableng upuan o kama at maghanda ng dekalidad na lubricant. Ang maliliit na gawaing ito ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa inyong katawan, mahalaga kayo at ang inyong kalusugan ay sulit pagsikapan. Pagre-relax, hindi ito karera at hindi rin ito isang pabigat na gawain. Magsimula sa malalim na paghinga, hayaang lumambot ang inyong mga kalamnan at bumagal ang tibok ng inyong puso. Damhin ang tensyon na umaalis sa inyong katawan, bawat piraso tulad ng buhangin na dumudulas sa mga bukas na daliri. Ang simpleng pagkilos na ito ng pagiging naroroon ay maaaring magbukas ng mga pinto sa sensasyon na maaaring inakala ninyong sarado na magpakailanman. Paggising awakening dito, dahan-dahan ninyong gagalugarin ang mga bahagi ng inyong katawan na maaaring napabayaan ninyo sa loob ng maraming taon, ang panloob na hita, ang ibabang bahagi ng tiyan, ang dibdib. Haplusin ang mga lugar na ito ng bahagya ng may pagkamausisa sa halip na paghuhusga. Pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan kahit sa maliliit na paraan. Ang mga tugon na ito
ay mga senyales na ang inyong katawan ay buhay pa, sabik pa ring kumonekta sa inyo. Nakapokus na estimulasyon, focused stimulation. Nang walang anumang pressure o inaasahan, unti-unting ipakilala ang mas direktang haplos, hinahayaang natural na mabuo ang pagkasabik arousal sa sarili nitong panahon. Ang paggamit ng mabagal at maingat na mga galaw sa halip na magmadali ay lumilikha ng lalim ng sensasyon na madalas nawawala sa mga nagmamadaling karanasan. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa isang finish line. Ito ay tungkol sa pagtatamasa ng paglalakbay na kayang ibigay sa inyo ng inyong katawan. Integrasyon. Ito ang sandali upang huminto, huminga at pasalamatan ang inyong sarili sa pagpiling mamuhunan sa inyong sariling kapakanan. Hayaan ang inyong sarili na namnamin ang pakiramdam ng pagiging buhay, gaano man ito kabanayad o katindi. Sa tahimik na pagkilalang ito, nag-uugat ang paggaling. Ang paraang ito ay hindi tungkol sa paghabol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagyakap kung sino kayo ngayon kasama ang lahat ng karunungan, lakas at kahinahunan na kaakibat ng inyong mga taon. At kapag naranasan ninyo kahit ang maliit na kislap ng muling pagkonekta, mauunawaan ninyo kung gaano pakalaki ang potensyal na nasa loob ninyo. Ngunit kahit na may tamang mga pamamaraan, ang paglalakbay ay hindi palaging madali. May mga karaniwang hadlang na madaling makapagpatigil sa inyong pag-unlad. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano iiwasan ang mga pagkakamali na hindi namamalayan ng karamihan sa mga senior upang manatili kayo sa landas patungo sa pangmatagalang sigla. Pagharap sa mga hamon. Ano ang aasahan at paano magtatagumpay? Sa tuwing ginagabayan ko ang isang tao sa paraan ng pagpapanumbalik, lagi kong ipinapaalala sa kanila ang tunay na pagbabago ay bihirang isang tuwid na linya. Natural lamang na makaranas ng mga sandali ng pag-aalinlangan, pagkadismaya o kahit na panghihina ng loob. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit hindi dahil kulang sila sa pagnanais na gumaling, kundi dahil hindi nila namamalayan na nahuhulog sila sa mga bitag na nagpapahirap sa paglalakbay ng higit sa kinakailangan. Ang pag-alam kung ano ang aasahan at kung paano tutugon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at ng pagbabago ng inyong kalusugan at sigla para sa kabutihan. Hindi. Makatotohanang mga inaasahan. Isa sa pinakakaraniwang hamon ay ang pag-aakala na kung gagawin ninyo ang lahat ng tama, dapat ay agad ninyong maramdaman ang naramdaman ninyo noong kayo'y nasa edad 20-20s. Kapag hindi iyon nangyari, maaaring pumasok ang pagkadismaya. Ngunit ang katotohanan, nagbago na ang inyong katawan at hindi iyon isang kabiguan. Iyon ay simpleng buhay. Ang tagumpay ngayon ay hindi sinusukat sa tindi, kundi sa muling pagkonekta sa sensasyon, kaginhawaan at presensya. Kahit ang maliliit na pagbuti ay mga senyales na nagaganap, ang paggaling sa ilalim ng balat, hindi pagiging consistent, tulad ng pagpapalakas ng kalamnan o pagpapanumbalik ng flexibility. Ang muling pagbuo ng inyong sensual na koneksyon ay nangangailangan ng regular na atensyon.
Ang paminsan-minsang pagsasanay lamang kapag tinamaan ng inspirasyon ay parang pagdidilig ng halaman isang beses sa isang buwan at aasahang ito'y yayabong. Maglaan ng dedikadong oras 2 o 3 beses sa isang linggo hindi bilang isang tungkulin kundi bilang isang pagkilos ng paggalang sa sarili. Tutugon ang inyong katawan sa kabaitang ito sa mga paraang unti-unti kayong masosorpresa. Presyur na makapag-perform, ang sobrang pag-focus sa pag-abot ng isang partikular na resulta ay lumilikha ng stress at nagpapahigpit sa mismong mga kalamnan at daluyan ng dugo na sinusubukan ninyong i-relax. Bitawan ang ideya na ang bawat sesyon ay dapat magtapos sa isang partikular na paraan. Yakapin ang proseso. Ang mga pakiramdam ng kasiyahan, gaano man kabanayad, ay mga tagumpay na dapat ipagdiwang, hindi husgahan laban sa mga alaala ng kabataan. Hiya sa wakas ang hiya ay maaaring magtago sa likuran, tahimik na sumisira sa inyong mga pagsisikap. Maraming kalalakihan at kababaihan ang nagdadala ng luma at nakabaong mga damdamin na bumubulong, hindi ito angkop o hindi ko dapat ito kailanganin. Kung lumitaw ang boses na iyon, harapin ito ng may habag, hindi paghuhusga. Ipaalala sa inyong sarili na ang paghahanap ng kasiyahan ay hindi makasarili o katawa-tawa. Ito ay bahagi ng paggalang sa kamangha-manghang katawan na inyong tinitirhan pa rin. Ang pagharap sa mga hadlang na ito ay hindi palaging madali, ngunit ito ay lubos na sulit. Bawat hakbang na inyong ginagawa, bawat sandali ng pasensya at kabaitan sa sarili ay nagpapalakas, hindi lamang sa inyong sexual na sigla kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang espiritu at katatagan. At habang nagkakaroon kayo ng kumpiyansa, maaaring makita ninyo ang inyong sarili na handa nang yakapin ang isang bagay na mas dakila pa, ang kumpletong pagpapanumbalik ng inyong kalusugan at enerhiya sa pamamagitan ng isang simpleng ngunit makapagpapabagong sistema na partikular na binuo para sa yugtong ito ng inyong buhay. Maghanda kayo dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pinakamakapangyarihang pagbabago na inyong nagawa. Konklusyon, bawiin ang inyong karapatang umunlad. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito ng magkasama, nais kong iwan sa inyo ang katotohanan ito. Ang inyong katawan, ang inyong kalusugan, at ang inyong karapatang makaranas ng kasiyahan ay hindi nag-e-expire sa pagtanda. Sila ay nag-e-evolve, oo, ngunit hindi sila nawawala. Ang pagbawi sa bahaging ito ng inyong sarili ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paggalang sa buhay na nasa loob pa rin ninyo, ang lakas na nagdala sa inyo sa mga dekada ng hamon at ang espiritu na tumatangging sumuko. Nakakita ako ng mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang edad, 60-60s, 70-70s, kahit 80-80s na muling pinasiklab ang isang ningas na akala nila'y nawala na magpakailanman. At kasama nito, natagpuan nila ang panibagong kalusugan, kumpiyansa at saya. Karapat-dapat din kayo niyan. Nagsisimula ito sa isang pagpili ang maniwala na kayo ay may kakayahan pa, karapat-dapat pa, buhay pa sa bawat kahulugan ng salita. Magsimula ng maliit, manatiling mapagpasensya, maging banayad sa inyong sarili. At tandaan bawat hakbang
na inyong ginagawa tungo sa muling pagkonekta sa inyong katawan ay isang hakbang tungo sa isang hinaharap na puno hindi lamang ng mas maraming taon, kundi ng mas maraming buhay sa bawat taon. Ang inyong kwento ay isinusulat pa rin. Piliin ngayon na isulat ito ng may lakas, dignidad at kaganapan na nararapat ninyong tamasahin. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi: ang paggalang sa kakayahan ng inyong katawan para sa kasiyahan sa anumang edad ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na mabuti. Ito ay isang pangunahing pagkilos ng pangangalaga sa sarili na nagbibigay lakas sa inyong pangkalahatang kalusugan, katatagan at sigasig sa buhay. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pananatiling konektado sa inyong sariling sigla. Sana po ay naging maliwanag ang talakayang ito. Kung ito po ay tumagos sa inyo, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan sa comments sa ibaba. Isaalang-alang po ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda, at huwag mag-atubiling ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang dito.